So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome. Welcome ulit sa panibagong video. For today's video, since magse-sale, magpe-payday sale, magbibigay ako sa inyo ng top 5 budget smartphone under 4,000 pesos na pwede nating ma-purchase ngayon sa online. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video, ayan, gagawa na naman tayo ng segment na top 5. And this time nga is top 5 under 4,000 pesos. So naging malawak na yung top 5 natin. Gagawa tayo ng top 5 under 6,000 pesos segment, under 4,000, under 10,000, 15,000 and all. Basta gagawa tayo ng mga ganyang segment ngayon mga ka-J-Vlog. Kasi, syempre malaking tulong din yan sa mga consumers natin na naghahanap ng mga malulupitang smartphone sa certain kind of budget nila. So again, dito sa topic natin, bibigyan ko kayo ng top 5 budget smartphone under 4,000 pesos. So kung interested kayo sa lahat ng units na sinabi ko dito, ilalagay ko po lahat ng link sila dito sa view products natin. I-click nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng mga smartphone na to. At ito na po yung perfect time bumili nito kasi meron pong ongoing din na voucher ang YouTube. Pag clinic nyo po yung view products ito, mabibigyan kayo ng additional voucher mula sa YouTube na malaking discount po yan pag bibili kayo ng smartphone. So yun, ang number 5 sa ating listahan, wala na iba kundi ang Samsung Galaxy A06 4G. Ito siya. So nakakatuwa kasi itong smartphone na to dahil very affordable na lang siya. Usually nakukuha na ng mga ibang consumers to sa 2,700 to 8 pesos. Pero the original price of this smartphone is around 5,790 for the 4GB 64. And nakakatuwa nga and namura na lang po ito pag nagsisale 3,000 pesos may possible na makuha niyo ang 4GB 64GB ng Samsung Galaxy A06 4G. So when it comes sa screen size ng Samsung Galaxy A06 4G, meron siyang 6.7 inches TLS LCD display na may resolution na HD+ 720p at standard 60Hz refresh rate. Out of the box, naka Android 40 siya with One UI version 6, pero good news, updated po ito sa Android 15 with One UI version 7. So ayan na, meron na tayong ready update, update to install the One UI version 7.0, pero out of the box nung binili natin siya, naka Android 14 po siya with One UI version 6.1. So nakakatuwa for a very affordable smartphone na magkaroon ng update pa sa Android 15 na I think last year to lumabas, di ba? So, there's a possibility, fingers crossed, na ma-update pa siya sa Android 16 or One UI version 8. Hindi natin alam kasi meron din naman track record si Samsung when it comes sa ganyang mga bagay. Sa chipset, hindi po mabagal ang chipset ito. MediaTek Helio G85 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And of course, sa GPU, nakamali G52 ito. So, yung yung affordable side ng Samsung Galaxy A06 4G is yung 4GB 64. Meron siyang single speaker. And pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. So, nasa listahan ko tong A06 4G. Unang-unang nagustuhan ko dito is of course the software. So, naghahanap kayo ng isang reliable na operating system, maganda pong i-suggest sa inyong One UI. Lalo-lalo ng One UI version 7. Very user-friendly. And again, when it comes sa camera ng A06 4G, reasonable naman at magbibigyan niya naman ng justice. Maganda rin naman ang mo-offer na camera performance ng A06 4G. Pero yun nga, 64GB is the best option for a 3,000 pesos smartphone or under 4,000 pesos smartphone kasi yung 1 to 8 GB of internal storage ito, I think nasa 4,000 plus or 5,000 plus yung range nun. Kaya dito tayo ngayon, ang masasuggest ko sa inyo, the 4GB 64 mabibili nyo lang for around 3,000 pesos. Makunit din ang battery in fairness, so merong siyang large battery para for day-to-day use nyo. Marami rin kasi consumers ngayon na naghahanap ng makunat na battery. So, okay na okay po. At syempre, napaganda rin ng design and form factor, ergonomics na itong Samsung Galaxy A06 4G. Sa itsura pa lang, makikita nyo very durable na po itong smartphone na to. Number 4 sa ating listahan, ang Poco C71. So, meron po itong SRP na 3GB 64, 3699, tapos yung 4GB 128 is 4499. Pero again, dito sa ating view products, yung 3GB 64 nito, there's a possibility na makuha nyo ng 2+. Tapos yung 4GB 128 nito, there's a possibility na makuha nyo ng 3.5 or 3.8. Kasi nakuha ko yung Poco C71 ko around 3,500 pesos, so around 4,000 pesos, pasok siya sa ating budget segment.
very affordable smartphone din ngayon 2025 na pasok sa budget ng mga consumers today. And when it comes sa specifications ng Poco C71, meron siyang 6.88 inches HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. Naka-Android 15 siya with MIUI, parang basic na operating system ng MIUI. Sa chipset, meron siyang Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed up to 1.8 GHz, and sa GPU naka-Mali G57 MP1 siya. Meron siyang dual rear camera setup with 32 megapixel main camera, pero again, the secondary camera of the Poco C71 for me is very useless. Ang pinaka magagamit nilang talaga na camera nito is the 32 megapixel itself. So pagdating naman sa battery ng Samsung Galaxy A06 5G, meron siyang 5200 mAh non-removable battery with support ng 15 watt fast charging rate. So again, ang maganda dito sa Poco C71 kaya siya top 4 sa ating budget smartphone. Again, marami pong budget smartphone under 4,000 pesos. Ito po yung mga top 5 for me. So yun nga, isa siya sa listahan ko kasi unang-una malaki yung display ng Poco C71, and I know, nakita ko sa mga review natin, mga comment ng mga consumers na nakabili ng Poco C71 is very satisfied din naman sila sa mga offer netong device na to. Meron lang akong sad part about the Poco C71, which is hindi naman din siya nakaka-affect sa mga ibang consumers. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung camera niya. Even though 32 megapixel siya, yes, given, pero hindi po tayo nagdedepende sa taas ng megapixel ng isang camera. So, for me, that's all. Yung 32 megapixel niya is not legit na 32 megapixels, pero maganda yung screen size niya. Nung naglaro ako dito, very comfortable naman sa grip itong si Poco C71, and the good thing dito is 120Hz screen refresh rate siya. Maganda rin dito the chipset na nilagay nila dito sa smartphone na to, and I think lahat dito sa top 5 natin is karamihan is Unisoc 7250 ang i-offer, pero syempre iba't ibang brands naman yan with different kind of operating system din naman. Unisoc 7250, yes, okay na okay yan for a budget smartphone. Hindi po mabagal ang chipset na yan. Kaya again, for day-to-day use, for gaming, basic gaming, or modern games na lang ng MLCOD, ay kayang-kaya naman po i-handle ng Poco C71. And I suggest, pag gagamitin nyo siya for gaming, go for the 4GB 128 for around 3,000 plus, ay makakuha naman po kayo nyan dito sa ating View products. Ang maganda rin sa Poco C71 is of course, the monster battery. 5200 mAh na removable battery, makunat din po yan specs wise, and for the fast charging rate is very basic for its price tag. At na maganda rin dito, additional din na usually nakikita rin natin sa mga entry level smartphone or sabihin na natin budget smartphone is the IP64 water and dust resistant. Pangatlo sa ating listahan is of course yung very popular ngayon na Xiaomi Redmi A5. So the A5 and the Poco C71 is super duper same ng specifications, pero sinasabi nila, Lods, bakit yan yung top 3 mo compare sa top 4 ng Poco C71? To be honest, I like the design of the Xiaomi Redmi A5 compare sa Poco C71. Yun lang yun, kaya siya yung top 3 ko compare sa top 4 ko na Poco C71. So the Xiaomi Redmi A5, when it comes sa SRP, hindi rin po sila nagkakalayo ng Poco C71. 3GB 64 is 3,599 and the 4GB 128 is 4,099. As you can see, mas affordable ng konti ang Xiaomi Redmi A5 compare sa Poco C71. Pero when it comes sa sale price nila sa online, hindi naman po talaga sila nagkakalayo ng sobra-sobra. Few hundred of pesos lang. Kaya talagang mapapagamit ang inyong thinking kung ano ba ang magandang smartphone na pwedeng bilhin. Pero again, kahit alin man dito sa dalawang smartphone na to ang bibili nyo, the Poco C71 and the Xiaomi Redmi A5, pareho lang po yun. Kasama rin ang kanilang operating system. Nag-iiba lang sila when it comes sa color variation and of course the design. Sa screen size ng Xiaomi Redmi A5, same din sa Poco C71 na meron 6.88 inches IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p at meron silang 120Hz screen refresh rate. Operating system is Android 15 with MIUI, parang basic nga ng MIUI. I don't know kung anong tawag ni Xiaomi doon to be exact, pero for me, it's not the full OS of MIUI. MIUI basic nga tawag ko dyan. The chipset is the Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz, same din again for the Poco C71. At meron siyang GPU na Mali G57 MP1. Camera, same din, 32 megapixel main camera, and to be honest, same din ang performance ng camera ang Poco C71 and the Xiaomi Redmi A5. Parehong hindi ko nagustuhan. Meron mga sasabihin na iba, what do you expect for a budget smartphone? Talagang hindi maganda camera performance yan. Pero again, sa mga ibang nasa top 2 ko at top 3, sa top 2 ko at top 1, hindi po ganyan ang camera nila.
Kaya stay tuned kung ano ba yung mga yan. Battery, same na same, 5200 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. And of course, meron din siyang ingress protection 64 or water and dust resistant. So for me, kaya bakit top 3 ang Xiaomi Redmi A5 again for the design. Compared sa Poco C71, I like the design better ng Xiaomi Redmi A5. Mas, kumbaga, buhay yung color variation niya. Gradient color, glittery effect. Alam ko maraming consumers ngayon ang naghanap ng design and aesthetic for a smartphone. Mas okay i-recommend ang Xiaomi Redmi A5 when it comes sa design. Maganda rin ang screen, malaki, 6.88 inches, 120Hz screen refresh rate. Again, hindi po siya naka-fix na 120Hz. Kumbaga up to 120Hz screen refresh rate po siya. Yun lang po yun, quick reminder lang. Ang maganda pa sa Xiaomi Redmi A5 is of course the chipset Unisoc 7250. Yan na po yung very common natin na makikita chipset sa mga budget smartphone na again, hindi po mabagal yan. Okay na ako dyan. Compare na ilagay nyo is MediaTek Helio G36, Unisoc T100 na ang mga GPU nun is super duper sakit sa ulo na PowerVR GA320. Yun. Battery, okay rin, malaki, 5200 mAh and of course, meron din yung protection sa tubig na IP64 water and dust resistant. Number 2 sa ating listahan is itong pinakabago ngayon na labas na Tecno Spark Go 2. Napakamura lang na itong smartphone na to, kaya ibibigay ko rin yung reason ko bakit hindi siya top 2. Munti ka na siya maging top 1 compared do sa top 1 natin, pero merong reason kung bakit siya top 2 for me at mas better yung ating top 1. So, the price of the Tecno Spark Go 2, napakamura lang nito. 3GB64 is 3299 tapos 3GB128 is 3599. And there's a possibility pag click nyo tong link natin yung view products dito, makukuha nyo pa ng mas mababa itong Tecno Spark Go 2. So, ang ano natin dito, cut action. So, yung screen niya is malaki rin, 6.67 inches. 6.67 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p at support niya rin ang 120Hz screen refresh rate. Naka Android 15 Go edition to with iOS 15. Sa chipset syempre yung the very popular na Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU naka Mali G57 MP1 siya. So 3GB of RAM lang ang pinakasagad dito. Wala po siyang option for GB of RAM. Hindi natin alam. Malay natin magkaroon pa ng bagong version nito. Hindi I don't know, di natin alam, di pa tayo sure, di ba? Meron siyang single camera setup na 13 megapixel. Again, this is not a secondary camera. I think ito po ay IR blaster. Meron siyang dual stereo speakers, napaka-solid, ayan no. At pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,000 mAh na removable battery with 15 watts fast charging rate. And of course, this smartphone is support din ng IP64 water and dust resistant. At yun nga, bakit ba top 2 ito sa akin si Tecno Spark Go 2? Unang-una, affordability. Ito po yung mas mura talaga when it comes sa side ng mga budget smartphone today. Biruin mo, 3GB128, there's a possibility na makuha nyo ng 2 Plus. Compare sa mga 128GB na mga sinabi ko kanina, nasa 3,000 plus, ito, there's a possibility na makuha nyo ng 2.8, 2.7, tapos yung 3GB64, 2.5, mga ganyan. So, sobrang mura lang nitong Tecno Spark Go 2. Affordability ang isang reason kung bakit nasa top 2 or nagstay sa top 2 itong smartphone na to for me. And syempre, malaki rin yung screen size na ma-offer niya. For a price tag na 2 to 3,000 pesos, merong 120Hz, ay sobrang sulit yan or huge advantage yan, of course, sa mga ibang competitors niya. Malaki rin ang battery, 5,000 mAh at kung gusto nyo ng isang smartphone na mukhang iPhone na 16, ito po ang kunin nyo. Dahil meron siyang iPhone 16 lookalike design and parang pinaghalong Pro Max dahil parang natural titanium na design ng iPhone 16. Very attractive, very eye-catching din naman ang design na itong Xiaomi, na itong Tecno Spark Go 2. And when it comes sa chipset, yes, very snappy ang chipset nito, the Unisoc 7250 at abangan yung game test natin dito sa device na to at itetest natin siya sa mga iba't ibang games. Pero sad to say, when it comes sa Android Go edition neto, hindi po available ang Wuthering of Waves. Wala po akong wuwang nakita sa App Store neto and I don't recommend download APK sa mga sites. Kasi usually may mga lamang malware yan. Kaya parati kayong magda-download lang sa Play Store lang kayo magda-download. Wag na kayo mag-download ng mga APK dahil hindi po safe yung mag-download ng ganyan. So again, download only sa mga sa pinaka-recommendable Apple na Play Store, which is yung syempre sa Google mismo. And maganda rin dito sa Tecno Spark Go 2 is of course meron siyang protection sa tubig with a price tag na 2 to 3,000 pesos and napakaganda pong feature yan. At ang aking top 1 na budget smartphone under 4,000 pesos, wala nang iba kundi ang Infinix Smart 10.
Napaka-solid nitong smartphone na to at ito ay isang top, at ito nga for me ang top 1 budget smartphone under 4,000 pesos pwede natin ma-consider. At kung interested nga kayo, nandito yung link niyan sa ating view products. I-click nyo na lang, add to cart nyo na, lalo na malapit na mag-payday. At meron pa tayong voucher sa YouTube na pwede natin magamit. So, the 4GB 64 of the Infinix Smart 2, Infinix Smart 10 is 4,599. 4GB 128 is 5,199. 4GB 256 is 5,499. Sabihin ni ba, Lods, hindi naman under 4,000 yan. SRP. Pero again, pag binili nyo dito sa link natin, yung 4GB 64, yung 4GB 64 niyan, there's a possibility na makuha nyo ng sagarang 3,000 piso. Yung 4GB 128 sa online 4,500 yan. Pero pag ginamitan natin ng mga mahiwagang voucher, there's a possibility makuha nyo to ng 3,500 or 3,800. So, yung 4GB 256, yun nga, nasa 4,000 plus siya. So, the better option to go when it comes sa under 4,000 peso segment is the 4GB 128. Then, nakuha natin yung 4GB 128 niya around 3,500 pesos. So, very, very affordable. Tapos, 4GB of RAM na. So, yan na yung reason ko kung bakit top 2 ang Tecno Spark Go 2 at kung munti ka na siya maging top 1 the RAM itself. Kasi sa Tecno Spark Go 2, wala po tayong option to go for 4GB of RAM. Dito kasi sa Infinix Smart 10, ang minimum is 4GB of RAM. Very important kasi ang RAM, lalo-lalo na pag naglalaro kayo, of course, for doing multitask. Sabi ng iba, Lods, ano naman yan extended RAM naman yan. Malaki naman extended RAM niya. For me, extended RAM is not a huge help, especially pag naglalaro kayo. Extended RAM, if pwede lang yan for multitasking. Additional konting tulong lang na RAM, pero the main factor pa rin when using the smartphone is titingnan niya talaga yung physical RAM itself, not the extended RAM. So again, magandang i-clear yan sa inyo na wag kayo maloloko sa mga box ng mga ganitong smartphone na nilalagay nila. 16GB of RAM, tapos makuha nyo lang ng 4,000 pesos. Wala pong ganon. Wala pong 16GB ng RAM, tapos makukuha nyo ng 4K. Tapos makikita nyo doon sa 16GB of RAM, nandun yung breakdown kung bakit 16GB. Ang totoong RAM lang pala, 4GB, tapos additional of RAM. May mga ganun, di ba? 8GB plus 8GB, naging 16GB. Meron pa ako nakitang 12GB, 4GB plus 8GB of additional RAM. Oh, basta, huwag kayo parating mapapanilang sa extended RAM. So, the specifications of the Infinix Smart 10 is meron siyang 6.67 inches sa screen, IPS LCD display, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. Android 15 Go edition din siya, same din sa Tecno Spark Go 2 with XOS 15. Sa chipset, tulad ng sinabi ko, yung apat na smartphone natin dito sa ating top 4 or sa top 5, apat na smartphone dito sa ating top 5 is puro Unisoc 7250. So, the Infinix Smart 10 is powered din ng Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU na Kamali G57 MP1 din siya. Meron siyang dual rear camera system with 8 megapixel camera, dual steer speakers for immersive sound, 5,000 mAh na removable battery, with 15 watt fast charging rate, and meron din siyang IP64 water and dust resistant. So, the design of the Infinix Smart 10 is very identical din sa Tecno Spark Go 2, pero mas mukha talagang iPhone 16 lookalike ang Tecno Spark Go 2 dahil circular camera module siya compare sa Infinix Smart 10 na square shape camera module. Pero the design itself is very attractive din naman, of course, sa mga ibang consumers. Maganda rin yung color variation niya compare sa Tecno Spark Go 2 na parang more on serious colors ang Tecno Spark Go 2 compare sa Infinix Smart 10 na parang mas fun color siya. Parang nasa base model siya ng mga iPhones dito sa Infinix Smart 10, tapos yung Tecno Spark Go 2 parang mas niresemblance yung mga Pro Maxes na parang serious color. Syempre mga ibang consumers tumitingnan sa makukulay na smartphone. Ako, ganun ako eh. Kaya karamihan ng smartphone ko is base model ng mga iPhones. Kasi mas better color options at mas colorful, kumbaga. At yun, maganda design ng Infinix Smart 10 for me. Mas better nga yung color options. The RAM itself, mataas din naman 4GB of RAM, kaya mas better siya. The Unisoc 7250 is perfect na perfect dito sa Infinix Smart 10. Nakapaglaro na tayo dito and surprisingly, for a price tag na 3,000 pesos, it can handle Genshin sa lowest settings. Pero again, manage expectation while using the Infinix Smart 10. Nagpe-frame drop siya from time to time. Pero the important thing is na kaya niya ang Genshin Impact kahit nasa pinakamababang settings.
The camera itself for the Infinix Smart 10 is very outstanding rin for a 8 megapixel camera. Nakakagulat din ang performance niya compared doon sa ating top 3 and top 4 na 32 megapixel na sobrang na-disappoint ako sa camera performance ng Poco C71 and the Xiaomi Redmi A5. The 8 megapixel camera of the Infinix Smart 10 for me mas better siya doon sa 32 megapixel na ma-offer ng Xiaomi Redmi A5 and the Poco C71. Dito po tayo papasok na hindi po sa taas ng megapixels nagbe-base ang ganda ng camera quality ng isang smartphone. Always based sa sensor, always based sa aperture ng mga devices. So that's the reason kung bakit top 1 for me ang Infinix Smart 10 and hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo. I know marami ring magre-react. Hindi top 1 ang Infinix Smart 10. That's your opinion. Opinion ko po to para makatulong din sa mga consumers natin na naghahanap ng smartphone under 4,000 pesos budget. So again, lahat po ng smartphones na yan, nandito po yung link niyan, View Products. I-click nyo na po yung View Products na yan. Ongoing din po na namimigay ng voucher ang YouTube. Basta click nyo po yung View Products na yan. Galing dito sa YouTube natin, there's a possibility magkaroon din kayo ng voucher na pang malakasan dito sa ating video. Again, yan ang ating top 5 budget smartphone under 4,000 pesos. Abangan nyo na lang po yung may iba nating segment under 5,000, under 10,000, top 5 Infinix, top 5 Tecno sa mga ibang videos natin.